Okay. So, may mga nagtatanong sa akin kung paano daw ba o ano daw ba yung tamang diskarte para makakuha o magkaroon sila ng mas batang babae. Well, marami na ako na experience tungkol dyan sa bagay na iyan. Matter of fact, hanggang ngayon ay may mga nakakadate ako na mas bata pa din sa akin. Okay? Kaya sa totoo lang, itong tanong na ito ay kumbaga easy na ito para sa akin. Madali lang ito para ituro sa inyo. Okay? Pero bago ko simulan ng video na ito o ituro ito sa inyo, gusto ko munang malaman ninyo na yung mga batang babae na pag-uusapan natin sa video na ito ay hindi yung mga batang babae na wala pa sa legal age. Okay? Kundi yung mga babae lang na nasa legal age na. Okay? Yan yung pag-uusapan natin. Yung mga 18 plus. Okay? O 18 plus pataas. O 18 pataas. Okay? 18 years old pataas na yung edad. Okay? Hindi yung mga illegal pa o yung mga bawal pa. Against ako dyan. Alam niyo yan. Since day one, hindi ako naging interesado sa mga bagay na katulad o involved sa mga uri ng babae na iyan. Okay? Forbidden yan. Bawal pa yan. Okay? So, ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mga babae na kahit paano is mature na o may utak na talaga. Okay? So, kaya nang magdesisyon para sa mga sarili nila. Okay? So, ngayon, paano ba dapat ang diskarte sa mga yan? Well, depende yan sa edad ng babae pa din. Okay? Pero kadalasan, yung mga batang babae, ang preferred na lalaki ng mga yan ay yung mga uri ng lalaki na sabihin nating more on gwapo pa o yung looks, okay? At saka yung may status, yung sikat o kaya yung may pera, okay? Pero not all the time or hindi kadalasan ang hinahanap ng mga ganitong klaseng babae ay yung may mga pera. Wala pa silang pakailam talaga sa pera ng lalaki sa mga moment na ito. Okay? Pero magkakaroon din sila ng kahit paanong pake dun sa pera mo o sa success mo kung yung pera o yung success mo na iyon ay nagbibigay sa iyo ng magandang reputasyon o nagiging sikat ka dahil dun. Okay? For example, mayaman ka kasi dahil sabihin nating sikat ka kasi kilala kang negosyante. Okay? O maraming nag-a-admire sa'yo, o ma-idol sa'yo, o nagkaagusto sa'yo dahil sabihin nating may Ferrari ka kasi. Okay? O sabihin nating maraming humahanga sa'yo o maraming nakakakilala sa'yo sa lugar ninyo o sa school ninyo kasi sabihin natin o not sa school o sabihin natin sa ninyo sa lugar nga ninyo. Okay, marami nakakilala sa iyo, maraming humahanga sa iyo, maraming nagkaagusto sa iyo, maraming gusto maging katulad mo nang dahil sa sabihin nating may pera ka nga kasing tao o kaya dahil sa trabaho na mayroon ka. Okay, dahil pulis ka, o dahil doktor ka. Okay? So doon lang siya magkakaroon ng interest sa pera mo, sa ganong klaseng way lang. Pero yung sabihin nating dadaanin mo siya sa pera dahil sabihin nating sa pamamagitan ng ng pagbulag sa kanya nito, kumbaga marami akong pera kumpara sa ibang mga lalaki, dapat magustuhan mo ko. Ito yung ito yung value ko. Okay, sa ganyang klaseng way, actually sa totoo lang, hindi pa siya magiging ganun ka-interesado. Okay? Hindi pa niya yan ganun kagusto o hindi pa yan yung preference niya sa mga moment na bata pa siya. Okay? Sa moment na yan, ang talagang binavalue niya pa is yung looks mo, tsura mo, okay? Sa mukha, sa balat, 'di ba? Sa height, sa katawan, okay? So depende yan sa kung anong gusto ng babae, ha. Hindi naman lahat ng lalaki na matatangkad is attractive. Hindi lahat ng magandang katawan is attractive kaagad. Pero ibig sabihin ko, yan yung mga yung mga traits na pwedeng o dapat na magkaroon kayo o pwede nyong gamitin para maging attractive kayo sa mga ganitong klase ng babae, yung mga mas bata pa. Kasi mga ganyan, hindi pa sila naghahanap ng security. Okay? Hindi pa talaga yung settling down ang nasa utak nila. Ang hinahanap pa lang nila sa mga moment na iyan is yung mga makaka-date pa lang nila. Pero pwede rin sila mag-settle. Okay? Pwede rin silang maghanap na ng mapapangasawa nila sa moment na yan.
Pero depende yan sa lalaki na makikilala nila. At dyan nga papasok yung salitang maturity mo. Okay, napaka-importante niyan. Okay? Kasi pag nakita ng babae na mature ka, mag-isip, magdesisyon, o sabihin natin magpatakbo ng buhay mo, then malaking plus yan. Kasi mostly ng mga nakikilala niyan lalaki, mas may edad man sa kanya, at lalong-lalo na yung mga kaidaran niya at mas bata sa kanya, mostly ng mga yan ay mga immature pa. Okay? Mga beta male simp. Okay? Kaya nga, kailangan maging kabaligtaran ka nun. Okay? Huwag ka magsisimp sa kanya, huwag ka magpapakabeta, huwag ka magsusunod-sunuran dahil unang-una, may edad ka. So, pwede niyang isipin na kaya mo ginagawa yun, dahil mababa ang kumpiyansa mo sa sarili mo, o walang ibang babae nagkakagusto sa iyo, o sabihin nating natatakot ka na mawala siya, o hindi ka sanay sa babae, kaya nga yung nagbe-beta male simp ka. Okay? So, isipin niya na matanda na kasi kaya ganyan. Okay? Kaya dapat iwasan mo yung mga bagay na yon. Instead, hanapin mo yung mga bagay na lalamang ka. Okay? Yung masculinity mo, lamang mo yan. Yung experience mo, lamang mo yan. Yung game mo, lamang mo yan. Yung magkaroon ka na mas magandang katawan, lamang yan. Kasi syempre kung mas may edad ka na, tapos noon ka pa nag-workout, di mas maganda na yung katawan mo dun sa mga mas bata, pero not all the time. Okay? Dahil yung iba, maaring hindi ginawa yan noon o hindi nag-workout noon. So, imposible na porque umidad siya, mas maganda na bigla yung katawan niya. Hindi ganon. May ibang mga mas bata nga, mas maganda pa rin yung katawan. Pero ibig sabihin ko, instead na tutukan mo yung mga negatibong bagay, ang tingnan mo is yung lamang mo. Okay, saan ba ako lalamang? Siyempre, may edad na ako diba? So, may pera ako. Diba? So, kung may pera ako at may status na babackup sa akin dito, then mapapansin ako nito. Kasi nga, yung mga ganyang klaseng edad na babae, ang gusto pa niyan is yung mga sikat, di ba? Yung mga gwapo, yung popular, yung mga pinag-uusapan, yung pinagkakaguluhan, na kanini attention, di ba? Umaga, bata, di ba? Ganyan pa lang yung preference. Di pa naghahanap nung magiging mister niya, okay? Yung mga kasama niya sa bahay. Pero pwede rin silang magkaroon ng ganyang klaseng kaisipan. Yan ay dedepende sa leadership na magkakaroon ka. Okay? So, kung makita niya na may leadership ka na maganda, lalaking-lalaki ka, masculine ka, alpha ka, dominante ka, tapos mapa-inlove mo itong babae na ito, tapos nakuha, let's say sa umpisa nga, nakuha mo yung hypergamy niya. Let's say, nagustuhan ka niya kasi dahil sa gwapo ka, o dahil sa successful ka, kaya kasikat, okay? Tapos nag-date kayo, tapos may nangyari na sa inyo, tapos napa-inlove mo siya, okay? Then, kung may naramdaman siyang emosyon sa iyo dahil sa game na ginagawa mo at dahil sa value mo, okay, then malaki ang chance na kahit na hindi pa niya preferred na mag-settle down sa moment na yan, magawa mo pa rin mapasettle down siya sa'yo since ikaw naman yung pa-settle down na. Okay? Napakalaki ng possibility. Sa totoo lang, 90%. 90 to 98% kaya kong gawin yan sa babae. Okay? Marami akong babae ngayon na mas bata sa akin, pero sila pa nga yung madalas na nagtatanong kung ano nang sitwasyon namin, ano nang lagay namin, kami na ba, o balang araw ba, may balak ba ako magpakasal, may intention ba ako na pakasalan siya, kahit pabiro, minsan sinasabi sa akin, okay, dahil nga, kasi nga, nakita niya na merong mga bagay na lamang ako sa mga ibang mga lalaki na nakaka-date niya. Okay, kumbaga, iba si Josh kumpara sa kanila. Okay, pero magagawa mo lang yan, o mapaparealize mo lang yan sa isang babae, once na, sabihin nating, makilala ka na niya, o kaya lumabas na kayo, o kaya may mangyari na sa inyo, o makuha mo na yung emosyon niya, o ma-attach na siya sa'yo. Pero kung hindi pa siya na-attach sa'yo, then mananatili yung mindset niya na ayoko mo na mag-settle down. Kasi bata pa ako. Magpapalipat-lipat pa ako. Magtatry pa ako na magtatry. At nangyayari ito kadalasan, o magtatry siya na magtatry na ibang mga relasyon muna. Okay? At nangyayari ito kadalasan sa moment na sabihin nating moment na yung mga nakikilala nga niya kasi mga lalaki is yung mga ganyan. Okay? Yung mga hindi pa mature. Pero pag nakilala siya ng katulad mo, yung mature na, may leadership na, okay?
tapos successful, okay? Then, yeah, dyan magbabago yung utak niya. And para mangyari yan, syempre, kailangan makuha mo yung mga bagay na interesado siya. Kung mga bagay na magpapa-attract sa kanya, sa iyo. Okay? At ito is yung looks mo, diskarte mo, okay? Diskarte, mangyayari lang yan pagka, nakausap mo na eh. So, dapat kausapin mo, tapos kailangan mabigyan ka niya muna ng choosing signals, o kaya kahit walang choosing signals, kilalanin mo, practicean lang, di ba? Mga training lang muna, di ba? Kilalanin mo, kausapin mo, tapos paalam mo kung sino ka, di ba? Tapos yun nga, kailangan malaman niya na ano ka. Well, hindi naman sa mismong approach pa lang, papaalam mo na kaagad na successful ka o sikat kang tao. Pero ibig sabihin ko, yun yung magiging attraction mo eh. O magiging pinaka pang-grab ng attention niya para makausap mo siya. Okay? So, dapat meron ka ng mga bagay na dapat kilala ka niya. Okay? Sino ba kasi ito? Diba? Hindi po pwede yung bigla mo siyang lalapitan nang di ka man lang niya kilala kung sino ka, tapos mas bata ito sa iyo. Well, pwede rin naman. Pwede rin. Pwede ka rin niya magustuhan sa ganun. Pero lamang ka kung ikaw si Mayor, diba? Isipin mo, ikaw si Mayor, tapos kakausapin mo yung babaeng mas bata sa iyo at kilala ka niya na ikaw si Mayor. So, kahit mas may edad ka pa, kahit paano, may puntos ka na. Okay nyo? Kasi nga yung mga ibang mga mas batang lalaki o kaidaran niya o maaring kahit yung kaedad mo rin eh, di ba? Wala silang panama sa iyo kung si mayor ka, di ba? Si mayor ka eh, di ba? Well, di mo naman kailangan maging si mayor talaga. Ibang mga kliyente ko, may mga negosyo o may mga sabihin nating regular na trabaho lang, okay? Pero still, mataas pa rin yung status nila sa mata ng mga babae na iyon dahil nga sa kung sino sila, okay? Tapos kung ano yung kasabay niyan, yung mga kalaban din ng mga kliyente ko na to na may edad na mga mas batang lalaki sa kanila ay mga wala pang sinabi. Pero of course, para mapansin niya itong matanda na ito o mas may edad na ito, katulad ko matanda na rin ako, di ba? So, para mapansin ako ng mga babae na mas bata sa akin, kasi lapit na ako mag-40, di ba? So, para mapansin ako ng mga babae mas bata sa akin, kailangan, kung hindi man ako sikat, at least gwapo ako. Okay? Hindi pa pwede yung hindi ka na nga gwapo, okay? Hindi pa maganda yung katawan mo, well, di naman kailangan gifted ka sa mukha. Okay? Madali naman mag-improve eh, di ba? Improve yung looks, improve yung skin, yung vibe mo, yung personality mo, yung attitude mo, yung character mo, di ba? Yung katawan mo, improve mo, di ba? So, yeah, madali na improve yan. Okay? Pero, ibig sabihin ko is, yeah, hindi po pwede na ganun nga. Hindi ka man lang, wala ka man lang itsura. Kung hindi ka man gwapo sa mukha, okay, at least man lang sa katawan, o kaya sabihin natin gwapo ka pagdating sa pananamit mo, sa fashion mo, kumbaga, papasok ka man lang sa preference nila, o sa mga standards na mayroon sila, okay, bilang mas batang babae. And para mangyari yun, importante yung looks, tapos pati yung status mo. Okay? So, kung pulis ka, pero hindi ka naman kagwapuhan, pero pulis ka naman, isipin mo yun, kahit hindi ka ganun kagwapo, tapos pulis ka, tapos masculine na masculine ka, tapos may diskarte ka pa, din madali para sa babae na kausapin ka kahit na mas bata pa ito sa'yo. Ngayon, pag bigyan kayo ng sitwasyon o ng panahon na makapag-usap kayo at may pakilala mo yung sarili mo, tsaka niya malalaman ngayon, di ba, na mature ka pala, na negosyante ka rin pala, marami ka rin palang pera, di ba? Tapos, okay ka pala kasama, masaya ka pala kasama, marunong ka pala sa game, di ba? Na drama, bibigyan mo siya ng drama, bibigyan mo siya ng emotional turmoil, di ba? Na gagawa mo siya ma-obsess sa emosyon na nararamdaman niya sa iyo. Mga bagay na mararanasan lang niya kapag ka nakita niya yung mga bagay na hinahanap niya sa isang lalaki, which is yung preference nga niya. At ito ay yung looks mo at saka yung ano mo, yung maaring yung success and yung ano na rin, yung fame mo o yung pagiging popular mo. O let's say, yung may impact ka nga kasi sa kanya, kumbaga, may respect ka agad siyang nararamdaman sa'yo. Like, for example, hindi ka nga kilalang tao, hindi nga niya alam kung anong trabaho mo, hindi niya alam kung pulis ka, hindi niya alam kung negosyante ka, okay? Pero bumaba ka naman sa Ferrari, o bumaba ka naman sa isang Lamborghini, so biglang taas yung status mo sa kanya, o yung sexual market value mo sa kanya, kasi hindi naman lahat ng mga lalaking kasama niya, o dumidiskarte sa kanya, o nasa mundo niya, katulad mo, okay? Kumbaga, wala silang katulad nun. And also, at the same time, nai-imagine niya yung sarili niya na kung makukuha ka niya, mas tataas yung status niya.
'di ba? Mas magiging popular siya o kakainggitan siya ng ibang mga babae. Napaka-competitive ng mga babae pagdating sa dating market o sa pakikipag-date sa lalaki o pakikipag-agawan sa mga high value male. So kung makita niya na naka-Ferrari ka, kahit na mas bata pa yung boyfriend niya sa kanya, o mas bata pa yung boyfriend niya sa'yo, o mas bata pa yung nanliligaw sa kanya sa'yo, okay? Then, mas interesado siya sa'yo. Kasi may Ferrari ka di ba? Kasi may kotse ka, di ba? Tapos yung, isipin mo, yung dumidiskarte sa kanya, wala namang sasakyan yun. So, lalamang ka dun, okay? So, yan yung only way. Hindi kasi pwedeng wala kang looks, wala kang itsura, wala kang katawan na maayos, o wala, hindi man sa walang looks. Sabi nating, yung hindi ka kagwapuhan, hindi mo inaayos yung sarili mo, tapos hindi mo pinapaganda yung katawan mo, tapos wala ka pang pera, hindi ka pa kilala, pero gusto mo mas batang babae. Pero pwede pa rin yan. Nangyayari yan, di ba? Sa paligid, nangyayari yan. Depende pa rin yan sa babae na kukunin mo. Pero syempre, itong tinuturo ko sa inyo is yung pinakamabisa sa lahat. Kumbaga yung pinaka-effective sa lahat. So kung gusto mo ng mas mataas na success rate para makuha ng mas batang legal na edad na babae, okay, mas batang babae, para makakuha ka niyan, then dapat meron ka nung mga bagay na minention ko kanina. Dapat may looks ka, dapat may status ka, or either dun, okay, o sabihin natin may pera ka, okay, para ma-attract mo yung mga ganitong klaseng babae. Okay, kasi sa moment na mag-date kayo, dyan yan lang malalaman na mature ka pala, na mas napaparamdam mo pala sa kanya yung emosyon na hinahanap-hanap niya, okay, na mas leader ka pala, mas magaling ka palang lalaki dun sa dinidate niya, o dun sa nanliligaw sa kanya, o dun sa crush niya, okay, dyan yan lang malalaman yun, okay, pero kung wala ka nga yan, hindi malalaman. So lamang palagi mas bata sa'yo, kasi mas bata yon at mas tanggap ng society yon na maging sila, okay, kumpara sa'yo. Mahusgahan siya ng society kung magiging kayo di ba? So para wag siya mahusgahan ng society, mas piliin niya mga ganong klaseng bata o mga ganong klaseng lalaki na magpapabato sa kanya, magpapawala ng gana sa kanya, o magpapawala ng gana niya, o kaya sabihin nating mga lalaki na mawawalan siya ng respeto, okay? Kasi nga ang pinagkaiba ninyong dalawa, okay, since mas matanda ka na, sa'yo may panghusga na yung society at pati na rin tong babae na ito. So iniisip niya agad, tablado ka kasi matanda ka na, okay? Pero paano kanya tatablayin kung naka-Ferrari ka? Paano kanya tatablayin kung gwapo ka? Paano kanya tatablayin kung maganda katawan mo, di ba? So kahit may edad ka, i-disqualify niya yan, buburahin niya sa utak niya na mas may edad ka, okay? Tapos yung isang lalaki naman na mas bata, oo nga, at mas accept niya yun at mas accepted niya yun at mas preferred niya yung ganun, lalo na ng society para sa kanya, okay? Pero kung mas mababa naman yung value nun, mas uunahin ka niya. Yun nga lang, mas lamang yun talaga. Sa umpisa pa lang, kasi kaidaran lang niya yun, okay? Pareho pa sila ng mga interest nun. Pero huwag kayo mag-alala dun sa mga interest ng babae, kasi once na ma-inlove ang babae o magustuhan ka ng isang babae, siya mismo magbabago ng personality o mga interest niya para lang sa'yo. Okay? Ikaw wag kang magbabago. Hayaan mo siya. Wala sa akin, marami yung mga babae hindi na mahilig sa basketball o mahilig sa kotse, pero ngayon mahilig na sila sa basketball. Okay? Ngayon mahilig na sila sa kotse. Nang dahil lang sa yun yung interest ko. Kumbaga sila yung nag-a-adjust o sumasabay sa akin. At sila rin yung nagkakaroon na rin sila ng interest dun sa mga bagay na interesado ako nang dahil lang nakita lang na interesado ako. Kumbaga, hindi nila iniisip na magiging interesado sila sa basketball nang dahil sa akin. Kumbaga, kung di nila nakita na interesado ako doon, since mataas ang respeto at paghanga o pagtingin nila sa akin, pati sila tuloy nahawa na sa mga bagay na gusto ko. Parang idol mo, di ba? Pag idol mo, mahilig sa itim, ikaw mahilig ka na rin sa itim, di ba? Kasi nga, mataas yung respect mo sa kanya. Kumbaga, tiwala ka na yung mga cool sa kanya, cool na rin sa'yo. Okay? Hanggang sa magustuhan mo na rin. Okay? So, wag nyo isipin yan na porque sila yung magkaedad, sila yung magkakasundo. Hindi totoo yan. Magkakasundo kayo kapag nagustuhan ka ng babae. Kapag interesting ang personality mo. Okay? Yun nga lang, lamang lang talaga yung mas batang lalaki sa'yo sa umpisa. Kasi nga, sila yung tanggap ng society. Sila yung sinaksak sa utak niya o nakasanayan niya na nakikita niya
na nakaka-date ng iba, magkakaedad lang, magkakaklase, o kaya sabihin nating mga mas bata lang sa kanya pero mas may edad, di ba? Sinishame yan di ba, ng society, di ba? Kasi nga feminism, di ba, yung ginagawa ng feminism di ba? Kasi ang gusto nila tanggapin natin yung mga mas matatanda Kasi ang ginagawa ng feminism, pinapagtrabaho muna nila yung mga babae bago pinapasettle down, okay? So kung pipili natin yung mga babaeng mas bata doon sa mga babae na ito, then paano yung mga pinagtrabaho ng feminism? Di walang tatanggap doon, di ba? Kasi inunan nila yung trabaho. So magagalit sa kanila yung mga babae. So para magalit sa kanila yung babae, ang shame na lang nila is yung mga lalaki. Tanggapin niyo yung mga matatanda, 'di ba? Hindi pwedeng mas bata sa inyo, mga ano kayo, didophile, 'di ba? Didophile. Kahit na nasa tamang edad naman yung pinili mo, paano naging didophile 'yan, 'di ba? So isi-shame talaga tayo ng mga 'yan kasi nga kasalanan nila 'yan kung bakit maraming babaeng malulungkot na ngayon. Kasi ganyang klaseng lifestyle ang gusto nila. Ang gusto nila, pagtrabahuhin muna yung mga babae bago nila ipasettle kung kailan mas mababa na yung sexual market value. Kasi ang gusto nila, pagkakitaan, okay? Ang gusto nila is gamitin yung mga babae para sa labor. Okay? Bagay na malungkot. Ayaw naman makinig sa akin ng mga babae. So, ba't ko aksahin yung panahon ko sa kanila? Kaya lang tuturuan ko, di ba? So, yung pansinin yan. Pero yun nga lang ang tanggap ng society kasi nga binibrainwash yung society sa ganun. So, yun ang tanggap, yung mas bata, okay? Mas kaidaran lang nila. Okay, pero huwag ka may ilang doon, huwag ka magpapadala doon. Hindi porki mas matanda ka, hindi na mas mataas ang value mo. Mas mataas pa rin ang value mo at legal yun. Wala namang masama doon. Kaya mo sila sasabihin nila, yun nga lang yung babae, mas may pakialam yan sa umpisa kung hindi pahawak yung emosyon niya. So, may care siya dun sa sasabihin ng karamihan sa kanya, ibang mga babae, ibang mga tao, ibang mga parents niya, di ba, pamilya. May pakialam pa siya dun. So, umpisa gagamit siya ng logic kasi nga, sa umpisa, hindi pa siya in love sa'yo. Pero once na magkaroon na yan ng attachment o makuha mo na yung emosyon ng babae na yan, wala na siyang pakialam sa sasabihin ng iba. Mas may paki na siya kung gusto mo pa ba siya, o nagugustuhan mo ba siya, o sabihin natin tama ba yung ginagawa niya para sa iyo. Kumbaga, doon na siya sa emosyon niya. Wala na siyang pakialam. Totoo lang, may mga times nga siya na wala na siyang pakialam din sa kung ano man yung mararamdaman mo. Sa totoo lang hindi talaga na ikaw yung pake niya, kundi kung ano yung nararamdaman na niya sa iyo. Okay? So, kung pakiramdam niya para maging masaya siya, dapat pasayahin ka niya, yun yung time na papasayahin ka niya. Para yun sa kanya. Okay? So, wala siyang pakialam sa kung ano pa sasabihin ng iba o kahit na sasabihin mo pa. Pero sa umpisa, may paki siya. Kasi nga hindi pahawak yung emosyon niya. Kaya napaka-importante na mayroon ka ng mga bagay na sinabi ko kanina. Looks, status, money, at game. Kaya marunong kang dumiskarte. Hindi po pwedeng walang game. Okay? Pero dapat may looks ka tsaka status. Well, hindi naman kailangan lahat. Pero, at least, ilan doon mayroon ka. Depende rin naman sa babayan. Depende rin naman sa preference ng babae. May ibang babae na preferred na, nga, matanda ka nga, hindi ka naman ganun kagwapuhan, pero successful ka naman. May pera ka naman. Gusto ko ngayon may pera Hindi naman dahil magsisettle na ako, kundi ganung klaseng lalaki yung gusto kong kasama. Yung may pagmamalaki ko, mababa ako sa Ferrari, di ba? Mababa ako sa Lamborghini. O kaya yung sabihin nating nakikita ko na balang araw magiging maganda yung future ko. Pero may iba mga babae rin na ganyang edad, magaling din talaga sa game. Okay? Manipulator din talaga. Okay? Yung iba dyan, magaling tao dito, manggamit din ng lalaki. Okay? Karamihan dyan ay mga gold digger. Okay? Pero yung mga gold digger na to, okay lang naman gawin yan. Okay lang naman makasama yung mga yan. Hindi ko problema yan. Kahit na malaman ko pang gold digger ang isang babae, sa totoo lang, hindi ako nalulungkot o nasasaktan man lang. Okay? Dahil sa moment na nalalaman ko na gold digger ang babae, mas masaya nga ako kahit paano kasi alam ko kung saan ko siya lalaruin. Alam ko na yung pera ko ang target niya. So, sa pera ko siya tatakamin. Pero hindi ko siya bibigyan, hindi siya makikinabang sa pera ko. Tatakamin ko lang siya ng tatakamin doon habang nakukuha ko yung gusto ko sa kanya. Pagdating ng time na sabihin nating nakuha ko na yung emosyon niya, naniniwala ako kasi sa sarili ko na pag dumating na yung moment na yun, yung pera na target niya, marahil target niya pa rin yun. Pero mas priority na niya na wag akong mawala kasi nga naka-attach na yung emosyon niya sa akin. Okay? So, hindi problema yung ganyang klase mga babae.
Okay? So, improve mo yung looks mo, yung status mo, yung money mo, okay? At lalong-lalo na syempre yung game mo, okay? Dahil diyan ka lalamang immaturity ng game mo. Kasi mga bata na to, maati sila lamunan ko. So lang, itong rason kung bakit mababa yung boses ko, tsaka nung huling beses na nag-live ako, medyo pahinto-hinto yung pananalita ko. Okay? Kinakalkula ko pa yung throat ko. Okay? Kasi sobrang dami ng ginagawa ko. Na may involvement ng pananalita. Yung throat ko napapagod. Anyway, so yun nga yung sinasabi ko kanina. So, yeah, improve mo lang yung mga yun. Okay, lalo-lalo na yung game. Kasi diyan ka lalamang. Kasi karamihan sa mga batang lalaki, wala pang game yung mga yan. Hindi enough yung experience. Okay, hindi katulad mo. Okay, so magpaka-mature ka, magpaka-leader ka, magpaka-masculine ka. Basta gawin mo lang yung mga tinuturo ko sa inyo para maging alpha. Okay? Pero ang importante sa mga gantong klaseng babae para makuha mo itong mga to is yung mga sinabi ko nga kanina. Dapat looks, meron ka nyan, status, meron ka nyan, money, meron ka nyan, at game. Okay? Napaka-importante nyan sa kanila. Okay? Sa totoo lang, karamihan sa mga yan, mas nakukuha mo sa looks. Okay? Yung money na yan, secondary sa kanila sa kain yan. Status, isa rin yan. Okay, status. Pero yung money mo, pwede mo maging status kasi yan eh. Okay? So, pwedeng yan din ma-attract sila dahil sa money mo, hindi dahil sa money mo, kundi dahil naiisip nila na sisikat siya pag ikaw naging boyfriend niya. 'Di ba? So, kunyari, isipin niya, sikat ako pagka ito naging lalaki ko 'di ba? Pag ito kasama ko, kasi lagi naka-Ferrari, 'di ba? Bababa ako sa Ferrari, tapos mayaman, kilalang tao, 'di ba? May siya, may mga napundar na, maraming mahanga sa kanya, 'di ba? So, 'yun. So, doon siya magkakaroon ng interest. Okay lang 'yun, kahit na doon ka pa lang niya tingnan o doon ka pa lang niya i-value, as long as magagawa mo siyang ilabas at mapa-in love, okay? O magagawa mo maipakilala yung sarili mo sa kanya. Dahil pag nakilala naman niya yung sarili mo, o nakilala ka na niya, then yung mga bagay na una niyang binavalue sa iyo, magiging secondary o baka panghuli na lang yon, okay? Dahil sa totoo niyan, pag nakilala ka niya at nalaman niya kung ano yung game mo o nagawa mo na yung game mo sa kanya, o sabihin natin nalaman niya na kung anong klaseng personality meron ka, then doon na ngayon siya tututok. Okay, hindi na doon sa mga bagay lang na na-mention ko kanina, which is yung looks lang, yung status lang, yung money lang, okay, at yung game lang. Okay, kumbaga, yung pati yung personality mo, dyan na ngayon siya ma-attach. Okay, dahil sa totoo lang, kahit sa trabaho, para magustuhan naman, para makakuha tayo ng trabaho, pag nag-apply tayo dito, para mangyari ito na magkaroon tayong posisyon dito sa kumpanya na ito, ang bagay na kailangan natin is opportunity. Okay? So, mapagbibigyan nila tayo na makausap tayo ng company at makapagpasa tayo ng resume, then dun mo maipoprove sa kanila kung bakit ikaw ang dapat napiliin ng kumpanya na ito. Ganun din sa mga babae. Hindi ko sinasabing mag-a-apply ka sa kanila, okay? Pero parang ganun yung transaction niya. Dahil sa totoo lang, siya pa rin naman yung mag-a-apply sa iyo para maging girlfriend o para maging nanay ng anak mo someday. Okay? Even sa rotation mo. Siya pa rin yung mag-a-apply ng position dun sa iyo. Okay, kumbaga, once na, mag-start na yung dating ninyo, ikaw naman na magkocontrol nun para magmukha siyang, o para maging ganun yung lagay ninyo, yung siya ay nag-a-apply sa iyo. Okay? Para sa posisyon na maging babae mo. Okay? Pero, of course, parang ganun din yung sitwasyon ninyo, na para madiskartehan mo siya o makilala ka niya ng lubusan, ang kailangan mo is yung pang-attract, yung pain. At yung pain na gagamitin mo para itong babae na ito is magkaroon ng interest sa iyo o para ma-attract siya sa iyo, yung pang-attract, yung uod, di ba? Yung para, lapitan ko nga yun, yun yung interest Kagating ko nga yung uod na yun, okay? Kung isda ka, di ba? Kagating ko nga yung uod na yun, okay? So, para mangyari yun, kailangan meron ka nga ng mga bagay na yun, okay? May looks ka, may money ka, may status ka, okay? At syempre may diskarte ka para mangyari yun. Para magustuhan niya yung personality mo. Kasi kung wala yun, hindi ka niya papansin, hindi ka niya makikilala, hindi niya maririnig yung mga sabihin mo, hindi niya malalaman na masculine ka pala, na mas leader ka pala dun sa mga mas batang lalaki, na marami ka palang lamang dun sa ibang mga lalaki na nililigaw sa kanya. Okay? And kung wala ka nga nun, syempre lalamang yung iba, lalo na kung mas bata sila. Okay? So, sa ngayon, yan muna ituturo ko sa inyo. Okay? Sa susunod, ituturo ko naman sa inyo kung ano yung mga sasabihin, paano yung linya, paano pabigayin ito. Okay? Paano pag nasa loob na kayo ng kwarto. Okay? Paano kapag nasa date kayo, anong dapat gawin. Okay? Pero sa ngayon, para makakuha kayo ng mas batang babae, o maka-attract kayo ng mas batang babae, may makadate kayo mga ganyan, o masama ninyo sa
Kwarto o makalaro ninyo sa kama. Ito muna yung mga bagay na dapat ninyong malaman. Dapat mayroon kayo niyan, okay? Dahil yung mga mas batang babae na iyan, mas mataas pa din ang value niyan sa sexual market kumpara sa mga babae na mas matanda na sa edad na yan. Okay? Mas may mataas pa rin na value yan. Hindi nga lang lahat papakasalan sila, pero maraming gustong gumalaw o may mangyari na kakaiba. Okay? Kasama ito mga babae na ito sa kama. Okay? Kasi nga, mas bata pa rin sila. Okay? So, kung mas bata sila, ibig sabihin, mas marami kang kakompetensya. So, kung marami kang kompetensya, then make sure na dodominahin mo yung mga tao o mga lalaki na ito pagdating sa kompetisyon na ito. Okay? And pagdating sa pagdodomina, hindi mo naman kailangan mag-exert ng maraming effort. Okay? Basta't ang importante lang ay makita ng babae na malaki palagi ang lamang mo sa ibang mga lalaki na ito para nang sa gayon ay magawa mong makontrol o madumina yung hypergamous nature ng babae na mas bata na target mo na ito. Enjoy!